Okay, magandang araw po at ito muli ang isa na namang episode ng Iparas kay Paras at ako po si Eli Saludar. Kasama natin si Atty. Manny Luna. Ito po si Atty. Manny Luna. Magandang araw sa lahat. At siyempre si Secretary Jing Parasek. Magandang hapon muli, paring Eli, paring Atty. Manny Luna. At of course, ang ating mga mahal na mga kababayan na abalang-abala kung ano pa ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Ano pang kinabukasan natin bansa dahil ilang trilyon na ang nalustay na pera. At tuloy-tuloy ang paglulustay, Sec Jing. Yes. Pag-usapan natin dito sa GSIS. Yes. Actually, paring Eli, matindi itong sa GSIS. Pero maliban sa GSIS, yung DILG, sinauli na daw yung insertion. Yung 500 million. Pero may mga nagsasabi sa akin, yung sa fire truck, acquisition ng fire truck, very anomalous. Naku, daming involved pa dyan yung asawa ng commissioner ng COA. Oo. So, ito po lahat ay nangyayari ngayon. Alam mo, I remember, and we were, si paring Manny was with PACC. Then headed by the real chairman. Hindi yung isang chairman na involved din sa corruption dyan. Pero yung chairman na una na talagang head din ng VACC, Volunteer Against Crime, si paring Dante, kami mismo ang pumunta kay Presidente. Nireport namin yung isang undersecretary na bagman daw noong namuno doon sa isang opisina na kinikikilan niya yung mga OFW, mga recruitment agency. So, sinumbong ko kay Presidente. So, dinala namin yung dalawang testigo. Umatras yung isa, yung isang may-ari ng recruitment agency, mga kababayan. Sinabi niya na kinikilan siya ng 6.5 million nung isang USEC sa Department of Labor at the time, hindi pa DMW at the time. Tinanong ni Presidente, may mga question lang, Presidente Duterte. Right then and then, in-evaluate niya. Sabi niya kay Midaldea, kick him out. He has no place in our government. He's very corrupt. So, tinanggal. Tapos yung amo, pinaimbestigahan ni PRRD. So, dito, pakinggan natin itong Claire Castro na ito. Kasi mamaya, yung mga empleyado nagsabi ng kabulastugan itong yung mga miyembro ng Board of Trustees. Oo, Board of Trustees. Dito sa mga pinasok na mga investment ni President and General Manager Wick Biloso. Pero nakarating na kay Presidente Marcos ito, kay Bangag. Pero anong sabi nitong si Claire Castro? Ito muna pakinggan, tapos ibalik natin yung isa-isa na mga detalye. Okay, pakinggan natin kung anong reaction daw ni Marcos tungkol dito sa corruption dyan sa GSIS. Request na po sana kami ng reaction po of the palace with calls for resignation of GSIS PGM Wick Veloso over, quote, gross mismanagement, repeated violations of GSIS policies, and an alarming erosion of public trust in connection with the alleged series of high-risk, non-compliant investments that have resulted in 8.8 billion pesos in cumulative losses. While nag-respond na po siya dito, for the palace po, kakausapin po ba siya ni President Marcos Jr.? Ano po yung palagay ng palasyo sa allegations po na ito? Ang alam po natin, ang Pangulo po, ang gusto po niya ay mga taong tumutugon sa kanilang mga obligasyon. Dapat ang pamumuno, ang tamang leadership, ang nais ng Pangulo sa bawat ahensya. Sa ngayon po, bibigyan ko na lamang po kayo ng update kung ano po ang nasa sa loob ng Pangulo patungkol dito. Hindi naman po maagad-agad na bibigla dahil kung meron po mga reklamo sa ngayon, dapat po itong inaaral ng masinsinan. Kung meron naman pong basis, tingnan po natin kung anong magiging desisyon ng Pangulo. Pero aware na po si Presidente sa mga calls po with this situation? Opo.
Alam niya na po. Thank you, Sec. Okay, so alam na pala ng Pangulo. Alam ng Pangulo, yung kabulastugan, yung mga paglustay ng pera ng taong bayan, lalo na yung mga government service employees, ha? Na in the retirement, they bank on the money. Miyembro tayo, Sec, ha? Oo, tayo. Pati yung mga nagpe-pensyon, delikado dyan. Yes, delikado because siyempre, under actuarial, mayroon niyang talagang reserve. Kung nakasali na yung reserve, pinag-i-invest, tapos nalustay, alam na daw ng Pangulo. Pero magkaiba sila ni Pangulong Duterte. Nung kay Duterte, pagka siya mismo, papatawag yung involved, o papatawag yung testigo, siya mismo, and outright, talagang, because that's his prerogative, is the appointing authority. So, right there and then, pwede mong palitan if there is a whiff of corruption. Pero ito, pag-aaralan pa, sabi nitong Lucaret, pag-aaralan pa daw at baka mawisi-wasi pa yan, paring Eli. Pero ano ang kasalanan? Ano ang krimen na nangyari dito sa GSIS, dito sa taong ito? Ang pangalan ay Wick Veloso. Ito, pakinggan natin ang... Ito. Iginiit ni GSIS President Wick Veloso na mananatili siya sa pwesto hanggang may tiwala pa sa kanya si Pangulong Marcos. Kasunod yan ng panawagan ng mga opisyal ng GSIS na mag-resign na siya dahil umano sa risky investments sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kwestiyon nila ang pag-invest ni Veloso sa Alternergy Holdings at DigiPlus Interactive, kung saan halos 9 bilyong piso ang umano'y nawala o nalugi. Itinanggi naman ni Veloso ang mga paratang at tinawag ang mga ito na baseless. Aniya, nananatiling financially strong ang GSIS na may 1.92 trillion pesos na asset at 100 billion pesos na net income as of August. So, yan. Ang binabagi, hindi siya mag-resign. Pero siguro, ihanay muna natin na attorney. At yung mga sinasabi. Ikaw, siguro na tuklasan mo yan. Yung mga kasi meron din akong hiwalay na vlog. Parang ikinumpara ko ito sa, parang kamukha ng flood control. Yes. May ginawang diskarte itong si Wick Veloso. Paano niya? Ito. Yung miyembro ng Board of Trustees, lahat sila ay nagrereklamo dito kay Wick Veloso dahil sa kanyang pinasok na investment. Ito, una-una, yung mga pinasok na investment, dito. Monde Nissan Corporation, 4 transactions na totaling 4.8 billion pesos. Ito'y pinasok noong March 23, 2023. Puro mga private corporation, mga manufacturer ang pinapasok. Dito, dapat nga may relation sa pag-ugmad ng bansa. Nalugi dito agad ng 1.4 billion pesos. 4 billion, lugi ng 1.4 billion. Grabe naman yan. So, dito naman sa Nickel Asia Corporation. Nickel kay Zamora Vende. Ito, 2 consecutive transactions. Ang ginawa, 1.5 billion, incurred losses ito, 618.6 million. Lugi na naman. Lugi na naman. Ito pa, yung sa Bloomberry Resorts Corporation. Sino ba may-ari nito? Ayan, kay Ricky Razon yan, yung may-ari ng Soler. Ito matindi, 1.45 billion pesos investment split into 2 transactions in a single day. Ang tawag natin dyan, splitting. Splitting. Para hindi maano ng COA, i-split mo. Tsaka para siguro yung parang discretion niya na diba? Kasi may discretion siya na he can only invest up to that. Para hindi na ma-review, ipaprobahan ng board. Para within his power pa rin. In-split niya. Para siya lang mag-approve, hindi nadadaan sa board. Lugi dyan, SEC, ng 901.9 million pesos. Lugi na lang lahat. Lugi na naman. Lugi lahat. So, ang total, 8.8 billion. Ito pa, meron pa sa DigiPlus Interactive Corporation. Nag-invest siya ng 1.2 billion pesos noong June 2025. Lugi na naman ng 749.5 million. Wow, almost half. Or even more. Pati ito yung sa Alternergy Holdings Corporation, pati Figaro.
Udena Land, ang dami na. Figaro, ano na yan eh, bagsak na yan eh. Wala. Nagkakapit pa ba yan? So, puro lugi. 8.8 billion. So, lumilitaw na talagang lahat ng pinasok. Kaya sabi nga ng Board of Trustees. Alam mo, yes, tama ka paring Eli. With due respect, pag ang kumpanya na kagaya ng Figaro, kagaya ng Blueberry, kagaya ng mga iba dyan, syempre, pag inaprubahan mo by yourself, or even with the concurrence of the board, syempre, i-evaluate mo kunyari yan. May lagayan yan. Sigurado ko may lagayan yan. Ang tawag dyan, parang sweetheart deal. Oo, syempre, para ma-release, kasi ordinarily, kailangan talagang busisi ng busisi yan. Pero kung ipina-aprobahan mo lang, at ang matindi dito, halimbawa, kagaya nitong Nissan at saka Bloomberry, itong GSIS is under the office of the President. Tulad nung ginawa nila kay Escudero, sinabi nila nag-contribute yung contractor. What if klaro-klaro na nag-contribute yang si Rason, yung Bloomberry Corporation na may pinag-ari, nag-contribute sa campaign funds ni Marcos. Yung ibang kumpanya dyan nagbigay ng contribution. Palay ko yung Nickel siguro nagbigay. Yung Nickel Asia. Halimbawa, nagbigay. Hindi ba karapat-dapat lang? Kasi, if Wick Veloso is directly under the President, I'm sure nagkiklear siya kay Marcos. Sir, bigyan ba natin to? Ano yan? Tumulong sa atin. Tumulong sa atin yan. So, hindi ba karapat-dapat na imbestigahan? Kung imbestigahan nyo si Chis Escudero, dapat imbestigahan din si Marcos at saka itong Wick Veloso. Kasi, that's a violation of, yung sweetheart deal, yung arm's length deal dapat. Conflict of interest yan eh. Contributor mo ng eleksyon, pero sinabihan mo si Wick, bigyan mo na lang yan ng loan. Pareha lang rin yan na sinasabi nila kay Escudero, bigyan nyo ito ng ako ang Senate President or ako ang chairman ng BICAM. Bigyan nyo din ito project. si ano bang pangalan ito? Luterio? Ano bang pangalan nung nag-contribute kay Escudero? Bigyan nyo ito. So, it's the same banana. Pero si Escudero, inimbestigahan. Pero yung Wick Veloso at saka si Marcos, dapat imbestigahan din yan ng ombudsman. Okay. Sinasabi niya sa kanyang statement, I'm not resigning. It's all baseless. Tsaka habang may tiwala rin. Kasi daw, sabi niya, yung GSIS very solid. 1.2 billion ba? Trillion ang asset. Pero walang correlation yon. Because sa laki ng asset, pero maski malaki yung asset, pero kung chini-chip off mo yung asset, may damage yun. May damage pa rin yun. So, kung 8.8 billion ang natanggal doon sa 1.3 trillion, it will not look parang natabaan. Kasi malaki nga yung asset, pero kung continue yung panggagahasa nitong animal na ito, itong look-alike ng isang gun runner na political analyst, kalbo din, katulad nito, only a mother can love. Kawawa naman ang bansa natin. Kung ganun ang itsura ng ina-appoint, tapos mandurugas pa, so to speak. Nung kay Duterte, pag sabi ni Duterte, ginawa mo ba yan? Or ano ba yan? Yung kagaya ni Sueno, kagaya tanggal agad. Ito, sabi ni Clocaret Castro, ay, pag-aralan pa yan at it has to go to ganyan-ganyan. Baka matapos na lang yung administration or matanggal ka sa power, Marcos, hindi pa ma-vindicate ang mga GSIS pensioners. Parang Eli. And the worst, baka later on sabihin niya, wala akong alam dyan. Yung usual defensa niya. Pero dapat siguro, yung bilang isang Pangulo, yung kanyang malasakit sa mga miyembro ng GSIS, tapos
pwede mo nang tanggalin, tapos imbestigahan. Mabuti sana kung isa lang. Ang dami. Dami. Kung sa isa pa lang nga, pag nakarating siya, lintik itong taong ito. Imbestiga na kagad, dumami pa. Series of Pero it losses. seems that all those mga borrowers, 8.8 billion nga all lahat. those borrowers are all mga cronies of Marcos. So he will protect. For all we know, si Vic Veloso can always say, Sir, pinahagan naman ako, sir. Sinabi ko sa iyo, sir. Sige, kasi contributor ko yan. Okay, pwedeng nangyaring ganyan, di ba? Paring Eli? Pwede ganyan maging perception natin. Kaya, paano ngayon yung sinasabi niya na anti-corruption siya? I'm referring to the President. How can you be anti-corruption kung dito rin sa GSIS, hindi mo nga sinisita yan eh. Hindi mo nga yan pinagalitan. Pero sabi ni Senator Alan Cayetano, nung tumakbo silang Vice President pareho, tameme si Marcos eh. Bakit? Kasi sabi ni Cayetano, ikaw pagka may mga investigasyon tungkol sa corruption, hindi ka umaattend sa hearing eh. Tapos sinabi pa ni Chavit, ito si Marcos, involved ito doon sa may kasong plunder ito. Sa Napoles, sa PIDAP. So how can you show to the public that you are anti-corruption when you are yourself has been involved in corruption so many times? And now, it's considered that you are more corrupt, allegedly, than your father kasi noon, billions lang eh. Ngayon, billions, trillions. And then 3 years lang. Baka may bago ng Guinness Book of Record the son surpassed the father. Paring yung kanyang administration is considered the most corrupt in the history of the Philippines. And we are now, before, a few years ago, number 3 na tayo sa corruption. With all this flood control, itong GSIS, itong fire truck mess in and so many, we are now number 1 in Asia, Southeast Asia in corruption. Pero matindi dyan, Sec, Attorney, yung mga malalaking grupo ng mga negosyante, nag-aalala na dito sa nangyayaring na corruption sa ating yung mga bansa. matino na negosyante na hindi nakikinabang, kasi siyempre yung mga crony nakikinabang yun. Yung mga matitino, like Chinese Chamber of Commerce, Makati Business Club din. Makati Business Club, yung PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Yung Industry, Management Association. MAP, Management Association of the Philippines, yung ECOP, Exporters Employers Confederation of the Philippines. They are now asking you to resign, Mr. Marcos, because with the economy now dwindling, like a sick man already and suffering from cancer, hindi na malayo na kawawa na ba talaga ang taong bayan? In other words, nawawala na ng kumpiyansa ang mga businessmen. Ang mga businessmen. There are no more investors that will come in this country. Kasi ang perception, corrupt itong gobyerno. Yung US State Department has already voiced their opinion. Even his own ambassador, yung si Babes Romualdez, he is also espousing the fact that he has spoken to mga US investors. They are reluctant to invest because of the so much massive corruption in this country. So paano na lang? Kaya sabi nila pag nahulog yung isang candy inaabot ng bata, nahulog nasa sahig ay wala pang 5 minutes. Pwede pang sa ating bansa we cannot afford 5 minutes pare. Kailangan na kung madumi na yung candy, gano'n na kadumi ang ginagawa mo sa Pilipinas. Kung candy hindi na pwedeng pakain ng magulang, ikaw hindi ka na rin pwedeng kainin ng taong bayan with your corruption, Mr. Marcos, with your respect. You have to resign, Mr. Marcos. So, yan lang po ang nangyari sa ating bansa, mga kababayan. Dami mga skandalo. Tapos, talking about corruption in government.
itong Secretary of the Transportation, with due respect, pinapakita niya, media here, media there, interview there, na active siya. Punta doon sa Davao, punta doon. Pero ang sinasabi ni Chavit, bakit ini-escape mo yung or you have skip yung Ilocos Norte. 31 billion daw yung project ni Diskaya. At may mga gumuguho na ng mga flood control doon. Tapos, tinira siya ngayon ni Congressman Libiste. So, tinanggal niya itong, yung R.A. Perez. Pero, sabi ni Libiste, hindi lang yan. Mayroong dyan mga involved. Now, I'm talking about one person na involved din sa corruption. Pero, inappoint ni Vince Dizon na undersecretary. Itong si Kalima, itong Charles Kalima. Hindi ba naalala nyo, pare? Na involved ito doon sa 50 million bribe ng isang casino. Ito, basahin natin ito. Evidence for 50 million bribery scandal acquired through intel gathering, says Kalima. Pero dito, mayroon ditong na kumita din daw siya doon sa 50 million. Napartihan siya. Although, basahin siguro natin. Si attorney. Sige. At the resumption of a Senate inquiry on the 50 million bribery scandal, Kalima said he cannot conduct an open investigation of the case because he is certain that former BI commissioners Al Argosino and Michael Robles will not admit to receiving the money they allegedly extorted from gaming tycoon Jack Lam. Since we cannot also conduct an open investigation sa kanila, natanungin sila tungkol dito dahil mga abogado naman sila and surely hindi naman sila aamin, Kalima said. Pero ito, si Argosino, inakusa si Kalima na nanghingi ng pera. Ito, basahin mo yan. Argosino said, Kalima asked for money and was given 18 million because the latter said there are people he has to give money to. So, kumita ng 18 million. Ito pa. Kalima said that to prove that he received the 18 million to use this as evidence, he texted Justice Secretary Italiano Aguirre II to request for a meeting so he can report the incident. So, yun. Say so lang niya yan na, kasi si Aguirre, pinagdududahan din. Hindi ba? Pero sabi nga, kawawa yung dalawang branch niya kasi they were left in the cold and have to face. Pero kung tanungin mo si Wally Sumbero, kaibigan ko, na nakakulong din ngayon, kaduda-duda ito si Kalima, pare. Bakit in-appoint na undersecretary? Siguro, ito din ang isang ipapanawagan ni Congressman Libiste na kung may mga undersecretary ka na kaduda-duda, bakit ito ilalagay? When you're already talking about getting rid of corruption, pero you place somebody who is not as clean as the Caesar's wife. Parang nagiging trend na ngayon sa Administrasyong Marcos Jr., yung pag-appoint ng mga notorious. I'm not saying lahat sila. So, tayo ay, with due respect, hindi naman, napupuna lang natin na itong parang ironical that itong si Vince Dizon, although I cannot foresay 100% sure that he is clean, because I know him so well as in the past. Naging kasama natin yan sa administrasyon dati. Kasama natin. But even way back, when I was still a member of Congress, I can remember him clearly. But I don't want to say anything about it. But, bigyan na lang natin ng benefit of the doubt that he's really clean and doing very well. Pero, hindi ka naman Superman, pare. Hindi mo naman magagawa lahat yung gawain ng isang secretary kung wala kang undersecretary. Pero kung hindi malinis or may mga doubtful
history yung mga undersecretary mo, mabuti na lang yung may self-respect, yung R.A. Perez. May Sana delikadesa. ito si Kalima, dapat may self-respect din ito. May delikadesa. Dapat nga, hindi niya tinanggap yan kasi sooner or later, mapupuna na, hindi ba ito yung inakusa ni Argusino at na tumanggap ng pera humingi ng pera doon sa scandal nung 50 million na bribery doon sa Bureau of Immigration. So, kung may katotohanan yon, tapos ilagay ka, you're just like a fish thrown into the water, di ba? So, problema yung betting process, no? Yung pag-appoint, baka disregard yung mga negative parang nagiging trend nga So sana mapakinggan nito ni Mr. Vince Dizon itong ating programa as just a measure of us informing him, because baka mamaya is misinformed siya of the kind of people that they are recruiting. Dapat naman agad-agad habang nililinis mo pa. Sabi nga ni Win Gatchalian, that's beyond repair. No Superman can do it. That's why we have to abolish and change it with a new DPWH. And I believe that that's possible kasi bawat opisina, I've been a member of Congress, and dami, lahat yan dumadaan, ang papeles dumadaan bawat parang Bureau of Customs rin yan, bawat kung ang isang informal entry, bawat stop diyan, mayroong kumuda yan bawat isa diyan. Di ba? Paring Eli. So, yun lang po. Sana if he is really bent on cleaning the DPWH, he should start with his people in the first place. Okay. Yeah. Okay, at dito naman yung mga negosyante talagang naimbitahan din si VP Sara. Mukhang may tiwala ang mga negosyante sa Vice Presidente. Panoorin natin. My Vice President Sara Duterte graced the opening ceremony of the 51st PBCE here in Pasay City, and VP Sara says technology could be a key weapon against corruption as she urges both the government and private sector to embrace digital transformation, and she addressed business leaders from various industries who attended the first day of this two-day event. The VP added that digitalization can make government transactions more transparent and accountable, eliminating room for manual manipulation and political favoritism. The Vice President also said digital transformation must be used to strengthen public service delivery and prepare Filipinos to become job creators and innovators in the digital economy. Now, VP Sara said earlier during her speech that she is indeed urging the various organizations to really try to adapt technology, and she also rather urged government to try and also embrace it. We also had an ambush interview earlier with PCCI President Nina Manjo, and she says she alongside the 30 other organizations who issued a statement yesterday and today and they are urging President Ferdinand Marcos Jr. to double down on corruption that was unveiled during the flood control scandal. In particular, the PCCI says it wants no cover-ups and no railroading when it comes to the investigation of these corruption allegations. But they are confident that government is finding ways not just to address corruption issues, but to also make ease of doing business a priority, especially with the remaining 3 years of the Marcos administration. Well, the widespread corruption has really shaken public confidence. Paolo, what is the PCCI telling you about the sentiment of foreign investors amid the flood control scandal? Well, Ms. Manjo, we talked to her earlier, Maya, and she said that aside from addressing these corruption allegations, they say foreign investors are a little bit more optimistic that these corruption allegations will be addressed. And in fact, we have been seeing a lot of optimism
especially coming into the PBCE. We've seen different leaders really urging the government to really try and address these allegations. We've seen them really finding ways to cooperate with authorities and cooperate with the government, and especially with the media, especially here with the different press organizations that are coming here. By the way, Billionario News Channel and the Abante Billionario Media Group are media partners for this year's 51st PBCE. Back to you, Mike. Mukhang anong perception mo, parang Eli? Mukhang mas nagtitiwala ngayon mga negosyante kay BP Sara Duterte. Yun nga ang lumalabas kasi siyempre... Kasi alam mo naman, ganito lang yan kasimple eh. Sa dami-dami kasing hinahire nilang trolls. All these trolls are just meant to destroy BP Sara with a kapranggot na 125 million na alleged corruption. Pero hindi nila pinapakinggan araw-araw yung mga social media who are just doing it on their own, who has studied the corruption that's ongoing in our country. Na sinasabi nila, bakit hindi imbestigahan? Or ipailan ng impeachment si Marcos dahil sa mga usage niya ng ito 125 billion. Nung pinalabas ni Tinio yung kanyang hinala at pinalabas niya at tinanong niya yung Office of the President, yung mga 9 billion na confidential funds ni Marcos, intelligence fund, walang liquidation, walang nakalabas na report kung ano. And yet nobody is looking at it. 'Di ba? Napaka-unfair na tatirahin nila si BP Sara based only on trolls. Based only on... Tingnan mo dito sa Facebook. Ang daming mga, kung ano-ano mga pangalan na blog. Pero, tingnan mo yung kanilang history ng kanilang account. Ilan lang. So, obvious na obvious. Ang ginagawa lang, titirahin lang nila si Vice President Sara na sira ulo daw, wala daw abilidad maging Vice President. Pero how come she was invited by the big wigs of business? Even the President of PCCI. Tsaka Makati Business Club, lahat kompleto yan. In other words, yung confidence ng grupo nandun sa Vice President. Yeah. Except yung Apa Ongpin na may pagka-siraulo yata itong tao na to. Ito yung anak nung pinatay na Ongpin eh. Galit na galit din kay Sara Duterte. Ewan ko what's keeping him doing like that. So, ang daming mga answerable na mga bagay si Marcos. So, dapat nakapokus dyan ang mainstream media. Hindi yung kaya lang even Frank Drilon says that iba na nga ang media ngayon. Media na lang, hindi buo. Remedya na lang, remedya na lang. So, ganun po. Pero sa panghuli, Sec, Tony, dapat wag tayong tumamlay dito sa issue, yung talagang dapat subaybayan natin. Well, yung sa corruption dito sa atin. Sabi nga ni Senator Bongo, mukhang dinadivert na ngayon. Yung issue tungkol, they are using Trillanes, they are using the same personality, yung mga galit kay Duterte, Laila de Lima, they are now diverting the issue. Imbis yung mga main focus doon sa sino mastermind, sino yung involved, yung no one is even pursuing yung testimony ni Gutesa. So ngayon, pinopokus nila sa mga tao ni Duterte. Pero, numbers do not lie. Ako mismo, I was part of the Duterte administration. I can also say na grabe din ang may corruption noon. Maraming nakikinabang ng mga tauhan ni Duterte. I can say that for sure. Kaya nga yung isa, in-indict na yung tungkol sa Malampaya. Marami pa dyan. Ako, I am for a full investigation of all officials. Pero, i-compare mo yung
nalustay na pera sa kay Duterte compared dito sa last 3 years, barya. Ito talaga, and the suspect is, there is a direct link between the president, the cousin, the bata-bata ng cousin na nagtatago ngayon. Kaya sabi nga ng mga negosyante, historic and unprecedented corruption scandal. Yes. And only in the last 3 years. Because, I want to repeat again, because there is only one person responsible, sabi ni Carpio. He owned it. He only vetoed 29 billion out of the 481 billion. So, ergo, halata ka, Marcos. Hindi ka magaling na artista eh. Hindi mo nilatag ng mabuti. Kung gustuhan mo naman na makipagpartihan ka, dapat nilatag mo mabuti. Pero halatang halata eh, pinirmahan mo eh. At nirelease mo eh. Tapos doon sa unprogram, ang daming insertions, nilirelease mo rin. Unprogram, nasa discretion niya lang yan. Walang iba. Parang presidential pork barrel. Kaya nga dapat nga kung manghugas ng kamay si Marcos, someone has to be answerable. Dapat yung Amina Pangandaman should be fired. Sasabihin ni Marcos, siya yung nagsubo eh. Pero kung nirelease mo, the buck stops at your office, Mr. Marcos. So mahiya ka naman sana. At ang panawagan ngayon, resign ka na. Save the country from the peril. Save the country from perdition, Mr. Marcos. Tama yan. With due respect. Okay. Resign na. Okay, naku, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Maraming salamat.